8th Church Anniversary, Rema. Amen. We give God all glory and praises. Indeed, it's a cheerful and joyous celebration in every season of life. And let your joy overflow. And let the gentleness be seen in every relationship for our Lord. Shall we all rise as we give praises unto the Lord? That I'm a Christian.
Magandang umaga po sa lahat. Ang invocation po natin sa umagang ito ay matatagpuan sa Matthew 28 verse 18 to 20. Babasahin po. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, "Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo." Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, salamat na lang po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. At Ama, salamat at kami nagkatipon-tipon na lang po sa iyong bahay-sambahan upang kayo'y purihin at pasalamatan. At Father God, nihiling po namin ang iyong presensya sa umagang ito na kayo pong mangunguna sa lahat po ng aming mga gawain. Salamat po sa katapatan at kabaitan mo sa bawat isa. At ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful singing. Know that the Lord Himself is God. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, and bless His name. With thanksgiving in your heart, and give Him praise, and give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in your heart, your voices raise, your voices raise. Give glory and honor and power unto with thanksgiving in your heart, and give Him praise, and give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in your heart, your voices raise, your voices raise. Give glory and honor and power unto Jesus, the name above Jesus, the name above all names. Jesus, the name above all names. John 4:35. Open your eyes and look at the fields, for they are ready for harvest. There
only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken wings is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. let's be in the attitude of worship as we do the scripture reading and opening prayer. Scripture reading po natin ay sa Genesis 3:1-22. Now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Indeed, as God said, you shall not eat from any tree of the garden. The woman said to the serpent, From the fruit of the trees of the garden we may eat. But from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, You shall not eat from it or touch it, or you will die. The serpent said to the woman, You surely will not die. For God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman
saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was desirable to make one wise, she took from its fruit and ate. And she gave also to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves loins coverings. They heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" He said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid myself. And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat?" The man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me from the tree, and I ate. Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" And the woman said, "The serpent deceived me, and I ate." The Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you more than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you will go, and thus you will eat all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. To the woman he said, I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain you will bring forth children, yet your desire will be for your husband, and he will rule over you. Then to Adam he said, "Because you have listened to the voice of your wife, and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, You shall not eat from it. Cursed is the ground because of you. In toil you will eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall grow for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your face you will eat bread, till you return to the ground, because from it you were taken. For you are dust, and to dust you shall return." Now the man called his wife's name Eve, because she was the mother of all the living. The Lord God made a garment of skin for Adam and his wife, and clothed them. Then the Lord God said, Behold, the man has become like one of us, knowing good and evil, and now he might stretch out his hand, and take also from the tree of life, and eat and live forever. Therefore, the Lord God sent him out from the Garden of Eden to cultivate the ground from which he was taken. Tayo po manalangin. Panginoon, ngayong umaga, maraming salamat po sa pagkakataong ito at muli ninyo kami dinala sa inyong mga simbahan upang kayo ay purihin at sambahin at pasalamatan sa umaga nito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa lumipas na 7 taon at kami ay patuloy na lilingkod sa inyo at ngayon kami ay dumako sa 8th taong anibersaryo ng simbahan ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga blessing na patuloy niyong ipinagkakaloob sa simbahan ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga anak ninyo na napapatuloy sa pananambahan ng Panginoon. Yes. Ngayong umaga, Panginoon, maraming salamat sa inyong salita na aming nabasa ngayong umaga ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, aming panalangin ay patuloy niyo kaming pagpapalain at higit sa lahat, Panginoon, aming panalangin ngayong umaga. Ang gagamitin ninyo na magsasalita sa umagang ito, Panginoon, nawa kayo ang magpapala at higit sa lahat.
nawa ay makakuha ng mga pagpapala ang mga taong narito, ang mga makikinig sa mensaheng ibabahagi ng inyong lingkod sa umaga nito, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga bisita na aming kasama sa pag-celebrate namin ang 8th anniversary namin, Panginoon. Maraming salamat sa pag-iingat ninyo, sa pagdadala ninyo dito sa aming bahay-sambahan, Panginoon. At ang buong maghapon ito, Panginoon, ay sa inyo namin idinadalangin na sana ay kayo lagi ang aming mapupurihan, kayo ang aming may taas sa pagkakataon ito, Panginoon. Dahil ang araw nito, Panginoon, ay araw ng pagsamba at araw ng pagpupuri sa inyo. Kaya, Panginoon, aming panalangin, sana walang maging hadlang sa aming pananambahan, Panginoon. Kayo, patuloy na magpapala, lalo sigit sa aming mga gawain, Panginoon, sa Pilipinas. Nawa kayo ang patuloy na magbibigay ng mga pangangailangan at kayo ang magpapalago sa aming mga kapatiran na patuloy na naglilingkod doon sa Pilipinas. At ganoon din, Panginoon, aming tinataas sa inyo ang mga kapatiran dito, Panginoon, na kayo din palagi ang mag-iingat at magpo-provide sa bawat isa, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming nasasalamatan sa balang nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating offertory hymn, we bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Let's pray. Yes, Father, we thank you again very much for this day, for your blessings upon us, for your provision, Father, and for the strength you're giving us every day, and for your guidance and protection, Father. Lord, as we give back our tithes and offerings, it's a sign of dependence on you, acknowledging that everything that we have that came from you, may you use it, Father, in your will and in your purpose. So in Jesus' name I pray. Tayo po ay magsitayo para sa ating offering. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ready po na tayo ng subo. Sa oras po na ito ay tatawagin ko po si Bro Simon para po sa kanyang patutukan. Good morning po sa ating lahat. Bago ang lahat, gusto kong
salamat sa ating Panginoon Jesus sa successful na operation ko last October 31. And thank you rin sa inyong mga prayers. So, start ko po ang aking life testimony sa taong 1973 hanggang November 10, 2024. Amen. 1973 po namatay ang aming father sa gulang na 28 na may 4 na anak na iniwan. Isang 9 years old, si Kuya Rudy, 7 years old, 4 years old, at 4 months old. So ako po yun. Siya ay namatay habang natutulog. Din after 5 years siguro, namatay na naman yung kapatid niya. And then after 5 years, siguro 5 years na naman, namatay na naman yung isa. So yun po ang nagbigay ng takot sa akin na parang life cycle na yun para sa akin. So ito po ay na-confirm nung nangyari kay Kevin. Pero praise God sa healing power na ibinigay ng Panginoon. At yung life cycle na yun naputol by the grace of God. Kasi binuhay niya si Kevin. So yun, lumaki po kami hindi lang kahit isang tuka, kundi kailangan mong dalawa o tatlong kahit isang tuka bago kami kakain. Pero yun po ang ginamit ng Panginoon para kami ay parang makontrol o madisiplina. At sa awa rin namin sa aming mother na iniwan kaagad, doon po kami naawa sa kanya at doon ko na-control na yung mga ano niya sa amin na mag-aral mabuti, ay makipag barkada sa masasama is sinunod po namin yun. And yung mga iba't ibang barkada hindi ko po na yung mga drugs minsan hindi ko po natikman. Kahit na ngayong sigarilyo, siguro 1 stick lang. Hanggang ngayon ang naubos ko. So year 1988, may pumunta pong mga New Tribes Mission at sila ay ng Bible study, mga 2 beses o 3 beses siguro. So doon namin napag-aralan at yung about salvation, yung by grace through faith, at doon po kami tumanggap sa Panginoon, kami lahat. And then yung hirap namin noon, yung transition period from hindi Kristiyano to Kristiyano is masasabi kong very smooth sa amin. Or madali lang kami kasi na-train na kami na hindi makipagbarkada. So yung angko lang doon is yung spiritual na alam namin. So yun, nag-accept kami lahat sa mga member ng New Tribes Mission. But before po sila, marami pong pumupunta sa amin na mga denominations. May mga iglesia, lahat. Ang ko lang is talagang tina-target lang nila yung bahay ng isang widow na may 4 na anak. Kasi before pa sila makarating sa bahay, marami pang mga bahay na dadaanan. Pero talagang kami ang tina-target. So fast forward, 2024, thank you sa Rima at dito ko na ipagpatuloy ang pag-aral at dito rin ako natuto na mag-pray yung mga ganun sa congregation, mag-aral ng BS at dito ko napag-aralan or pinagtagpi-tagpi yung mga dots, yung pagtulong sa mga si Elijah, yung
pinatira sa bahay ng isang widow at yun ay binulis ng Panginoon. So ganun po ang aming buhay. Talagang mahirap pero binibless ng Panginoon yung family namin kahit mahirap. So masasabi ko na ang buhay ko ngayon ay hindi perfect, kundi a work in progress. Ang hindi perfect lang yun o finished product kung ako ay kukunin na ng Panginoon o maabutan ng rapture. So gusto ko lang i-share yung sa James 1:27, sabi dito, ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito, ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. So ito po yung naranasan namin, so masasabi kong isa ito sa mission natin, yung tulungan natin yung mga nangangailangan, lalong-lalo na sa kanilang spiritual na salvation. At pagpatuloy po natin yung Bible study para po sa pagtalikod sa mga makamundo. Yun lang po and thank you. Indeed, we rejoice in the hope of the glory of God. Si Bro Simon po ang aking one and only. We continue to give glory to our God as we listen to the church history with Sis Hannah. Good morning po sa lahat. Good morning. And it's so nice to see all of you and each and everyone here. And I see, of course, familiar faces and also some new faces. So you're welcome po here and thank you po for joining us. For those of you who may not know, ako po si Hannah Michelle Cornell. And I've had the privilege of being one of the pioneers po here in Rema Baptist Church. So I was here way back 2016 and even before our first worship service. And I'm also honored to serve the Lord in His ministry as the current secretary of Rema. And each year, as we celebrate our anniversary, we also take this time and opportunity to remember our journey and to remember God's faithfulness in shaping this church and this community. So with that, sa oras po nito, akin pong babasahin ang church history po ng Rema. And as I read po the church history, we also have some pictures here that Sister Jaisal will be flashing in front. So ayan po. And as I read the history and as we remember the memories, I hope na this will be an inspiration to each and everyone, and not just me but also you, that we continue God's work and with a grateful heart and with a renewed dedication. So this is the church history of Rema. The story of Rema Baptist Church began in 2015 with just a small group of believers gathering each Sunday afternoon at the Casa Siempre residence. These Bible studies, led by Pastor Crispin Cornell, then Brother Crispin, and Pastora Cynthia, became a source of deep spiritual growth and encouragement. And week after week, the warmth of God's presence filled these meetings, and more people joined. Sensing God's call to lead, Pastor Crispin accepted the role with the loving support of his wife, Sister Edna Smith Cornell. This moment marked the birth of what would soon become known as Rema Baptist Fellowship. Our church name Rema is deeply meaningful. It comes from John chapter 6 verse 63, where Jesus says, "It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life." The word words
comes from the Greek word rema, which means utterance or spoken word. And it signifies the life-giving power of God's spoken words. Even our church logo carries deep meaning, reflecting the heart of our faith. It was first sketched by Brother Isaac Samban and later revised by Pastora Cynthia. The design centers on the cross, symbolizing our commitment to follow and keep our focus on the Lord. On November 1, 2016, preparations were made for Rema's first worship service, planned for November 6 at this very place. That day, 19 people gathered, each feeling the significance of this new beginning. The following year brought a new level of organization and recognition. On February 19, 2017, we drafted our constitution, bylaws, and statement of faith. Then on April 12, Rema was officially registered and recognized by the Italian government as Rema Baptist Church International. With this new chapter, Pastor Crispin and Pastora Cynthia were officially commissioned on June 29, 2017 as pastor and as Christian educator missionary by Dr. Reverend Isagani Punsalan of Grace Southern Baptist Church in Bologna, Italy. But this journey took another turn when Pastor Crispin and Sister Edna moved to the Philippines. And in November 2022, during our 6th church anniversary, Pastora Cynthia was commissioned as head pastor, taking the torch to lead the church forward. Over the years, Rema has joyfully welcomed 10 believers into baptism. Our first baptism was held on June 29, 2018 in Gaeta, Italy. And our second on July 28, 2019 in Lago di Bracciano, Italy. And currently, we also have some brethren who are candidates for our third baptism. So amen. Today, our family has grown to include 29 members, with more brothers and sisters joining us regularly, both in person and online. But Rema's growth hasn't been limited to Italy. In just 8 years, God has opened doors for us to plant new churches, including a church in Irisan, Baguio City, Philippines, led by Pastor Danilo Santos. Pastor Crispin has also established another church in Camisong, Itogon, Benguet, extending our reach and mission further. And God's blessings didn't stop there, as last year, a new mission opened in Nueva Vizcaya. And some months later, in a wonderful answer to prayer, a family was moved to donate land for a church in Manila, Nueva Vizcaya, which has now been under construction since August this year. And worshippers from neighboring areas like from San Fabian and Salinas now join the gathering in Manila also, coming together in joyful worship. All these blessings are a testament to God's faithfulness and a reminder of our commitment to the Great Commission in Matthew chapter 28, verses 18 to 20, to go and make disciples of all nations, which you will see is also our theme verse for this year. And as we reflect on these years, we are filled with gratitude. Truly, this journey is not our doing, but the Lord's. So, hallelujah, to Him be all the glory. Amen. 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 Thank you, Hannah. Indeed, to God be the glory. At through God, binago ng simbahang ito ang mga buhay ng mga miyembro. At patuloy itong gagawin sa pagpasok natin sa ikasiyam na taon na ibinigay sa Rema. Naway ang anibersaryo na ito ay kumakatawan sa isang bago at sariwang simula para sa Rema at sa kanyang mission. Sa patuloy po nating pag-worship
Tatawagan ko po si Bro Joel Casa syempre para sa kanyang patuto. Good morning po sa ating lahat. Umaga po. At purihin po ang Panginoon. Maraming salamat sa another year na pinagkaloob po sa atin sa ating ikawalong anibersaryo ng ating bahay sambahan. And tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon. So, gusto ko pong i-share din yung aking pong karanasan kung paano po ako binago rin ng Panginoon. But hindi ko po umpisan sa 1973 dahil pareho kami ni Simon 1973. So, yun po yung narinig po natin kanina kay si Sana na nag-start nga po sa apartment po namin na fellowship lang po. And then, fellowship hanggang nagkaroon ng Bible study. So, yun po, talagang pumupunta sila kasi wala akong time na pumunta ng Sunday sa church. So, napag-decide ng mga kapatiran na mag-fellowship sa bahay para makarinig din ako ng salita ng Panginoon. Ganun po, tapos hanggang nagka-Bible study na po. And yun nga po, sa pagba-Bible study talagang wala po akong maintindihan. Wala po akong knowledge sa mga about sa salita ng Panginoon dahil nga nasa mundo po ako sa time na yon. So pinagpatuloy ko po na nakikinig sa Bible study. And yun nga po na nabaptize po ako noong 2018 sa June 29 sa Gaita, water baptize po. So, ang alam ko noon na yun nga, pag nabaptize ka, the old has gone and the new has come. Sabi sa 2 Corinthians 5:17 na yun. So, pero hindi ko talaga maintindihan kung nangyari sa akin na patuloy pa rin yung nandiyan ako sa piazza, nakikipag-inuman, kabaliktaran kami ni Bro Simon sa testimony na hindi siya inom, hindi siya, ako naman po baliktad sa nagsusugal. Yun po yung negative na mabigat na nangyari sa akin yung sa pagsugal po dahil talagang malaki po yung naubos na dapat para sa pamilya. At actually, napakabuti po ng Panginoon. Hindi niya po ako pinabayaan. Siguro may plano ang Panginoon sa akin dahil nung hindi pa niya ako kinuha nung nagtatrabaho po ako sa Maynila noon sa airport, nadisgrasya po ako doon, nasaksak po ako na 50-50 ako. Yun po siguro na hindi pa ako kinuha ng Panginoon dahil yung plano niya na magagamit niya ako. At saka yung time na kinuha niya siguro ako noon, yung time na yun, 100% nasa impyerno ako ngayon dahil hindi pa po ako nakakakilala, hindi po ko pa po natanggap ang Panginoong Jesucristo sa aking buhay bilang aking Lord and Savior. So yun po, patuloy po na ipinagkaloob ko itong bahay sambahan and nakaka-attend na po ako, nakakarinig ako at tumanggap nga po ako sa Panginoon. Una po, I remember doon kay Pastor Silso, pero yung time na yon hindi ko po sigurado na natanggap ko ang Panginoon sa aking puso because nakainom ako noon yung time na yun. At saka talagang nasa mundo ako. I know na punong-puno ng kasamaan yung puso ko.
yung time na yun siguro talagang walang lugar ang Panginoong Hesus sa aking puso para pumasok siya. Kaya yun po, sigurado ko na hindi ko natanggap ang Panginoon. And then dito po sa RBC, mayroon pong American pastor po. Hindi ko po alam bakit po ako nag-forward nung time na yun. Na tatanggap ulit. Dahil alam ko sa sarili ko na gusto kong ma-save talaga. Tapos yun nga, nagtanggap ulit ako. Hanggang ito na, yung nag-initiate na si Pastora na magkaroon po kami ng discipleship, and then yung Bible reading po. Dito ko po nalaman lahat ang katotohanan. At ito po yung binigay ng Rhema Baptist Church, yung first Bible po sa akin na mapalad po ako at nabasa po ito sa loob ng isang taon. Amen. Sa pamamagitan po ni Pastora sa pag-initiate niya po na mag-Bible reading po kami. So, yun po, nabasa ko doon na ang alam ko noon hindi ako mahal ng Panginoon dahil nagtataka ako bakit pupunta naman ako ng church. Bakit malakas pa rin yung hatak ni Satanas sa akin. Talagang alam niya kung saan yung kahinaan mo. Doon kanya talaga titirahin. So sabi ko sa sarili ko, hanggat hindi ako nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi mababago itong buhay. So yun po, nabasa ko doon na napakabuti po ng Panginoon. God is so good. So ang sabi nga po sa Nahum 1:7 na ang Panginoon ay mabuti. Matibay siyang kadlungan sa mga ano yung sabi doon? Matibay siyang kanlungan sa mga nagigipit at inaalagaan niya ang nananalig sa kanya. So, nung nabasa ko po yun, mahal pala ako ng Panginoon. So, bakit? Pinagpapatuloy ko pa itong gawaing aking pinaggagawa na wala namang kasilbi-silbi. So yun po, and then yun nga, tuloy-tuloy na yung pagbabasa ko. Marami akong nalaman na talagang napaka-powerful po ang salita ng Panginoon. So hanggang yung experience ko po na yun ay naging testimony ko na rin sa mga nakakasalubong ko rin dyan, sa mga kakilala ko. Minsan nga, pag may mga birthday, hindi na po ako tinatawag. Ayaw na namin tawagin si Bro Joel dahil hindi naman na umiinom. Sabing gano'n. Talagang gano'n. Sinasabihan ko nga minsan sila, magbago na kayo. Mahirap pumunta sa impyerno. So, yun po, nagkaroon po ako nabasa ko rin itong Joshua na siya na po yung naging pinanindigan ko na verse ko talaga. Na ang sabi doon ay, tandaan mo ang mga bilin ko sa iyo, sabi niya. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Tama po yun. So, nagamit ko po itong word na ito na nagbabahagi na rin po ako ng salita ng Panginoon dahil napakasakit pong isipin kung titignan po natin na ang mga mahal natin sa buhay na wala pa sa Panginoon ay hindi natin makakasama sa kanyang pagbabalik. So, yun po ang naging yun po yung naging batayan ko na hindi ako madi-discourage to continue to share the Word of God para sa mga hindi pa po nakakakilala sa Kanya. So, maraming salamat sa mga kapatiran
sa Rima family, sa patuloy na pag-pray. Alam ko po na pinag-pray niyo ako noon. Hanggang ngayon na patuloy po tayong mag-pray bawat isa sa bawat isa. And yun lamang po. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat. We bless the Lord for your life, Bro Joel. He is one of the elders of Rema. Same with Rosario. And bago po tayo dumako sa mensahe ng ating Panginoon para sa ating lahat ngayong umaga, through our Pastor Crispin, I'd like to ask our Rema choir to start forming your lines po sa likuran. As we will prepare also our hearts and listen to God's message through the song. Atas ako. The land in every nation, who swear allegiance to the cross of Christ, are called to true humility, to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in a hostile
street or around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus, Lord, Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Amen po. Magandang umaga. Yes, hapon na pala. 12:40. So, ang kainan po natin is 1:40. Well, anyway, maraming salamat po sa bawat isa at kayo po ay nakarating sa ating pong 8th anniversary po. So, maraming salamat din po sa mga first time na visitors po natin at ganoon din po sa mga nasa online, no? Salamat po sa bawat isa na narito. So, lahat po ng mga testimony po natin kanina, yung mga nabanggit po ninyo, ganoon din po sa history, talagang parang imposible po na 8 years po na patuloy na ginagamit pa rin po ng Panginoon ang gawain po na ito. And I would like also to continue na ang vision po. Kaya sabi po namin nung 5th anniversary pa lang ay sabi namin doon is that continue the vision. Kasi yung vision po kasi ng Rema is that to continue sana na magamit din sana na magkaroon ng ibang churches pa sa ibang lugar at hindi lang po dito sa Roma. Kasi kung ang mangyayari po ay yun lang po, dito lang po tayo, lagi po tayong every Sunday nakikita-kita lang naman po tayo tapos uwi na tayo, wala pong mangyayari. Kasi alam po natin na a church without a mission is a dead church. Kaya ayun po yung tema po natin sa Matthew 28:18-20. No? So sa ngayon, ang taon na to ay sabi po natin is God's mission and our commission. So bago po ang lahat, tayo po muna manalangin. Maraming salamat muli Panginoong Diyos sa araw na ito at kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa bawat isa na naririto. Narito sila upang makipag-celebrate po sa amin sa iyong pong kabutihan, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon, sa gawain na to, sa ika-8 anibersaryo, Panginoong Diyos. Kaya sa oras na to muli, Panginoon, kami po nagpapasalamat at ikaw lang po, Panginoong Diyos, ang napupurihan sa oras na to at hindi po kami, Panginoon. Salamat muli at ito po yung dinadalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Last Sunday po, ang last na message po, last Sunday, is about po yung compassionate. No? Kung wala po kayo last Sunday, the message is about compassionate. Yung paano po tayo maging mahabagin sa mga tao na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Alam po natin na ang isang tao, kapag ka ikaw ay ligtas, ay alam mo na ikaw ay mapupunta sa langit. At kapag ka wala ka naman kay Kristo, alam natin kung saan ka pupunta. Ngayon, lahat ba ng nakakasalubong natin na alam natin na hindi po sila Kristiyano, alam ba ninyo kung saan sila pupunta? Sasabi ng Bible, hindi tayo, no?
So, kung makikita po natin, lahat po ng beginning from Matthew hanggang dun sa Revelation, nakikita po natin doon, no, na alam natin na kapag ka ikaw ay isang anak ng Panginoon, alam mo kung saan ka pupunta, at kung wala kay Kristo, alam mo naman kung saan ka pupunta. Diba? So, makikita po natin ngayon, sa lahat po na pag may sa mga lamayan, pag may namatay, makikita po natin yung mga mensahe nila na ang sabi po nila lagi doon, fly high. No more pains, no more sickness, kasi andyan ka na sa Panginoon. No? Pero kung minsan, are you sure na talagang yung taong namatay na yun ay pupunta sa langit? Kasi kung minsan, ang alam lang kasi natin, pag namatay ang tao, lahat pupunta sa langit. Hindi po. Kung wala kay Kristo, alam mo na kung saan ka pupunta. Dalawa lang, hataas o sa baba. Di po ba? So ngayon, tayo na nakakilala na sa Panginoon, alam natin na ang mga tao na wala kay Kristo, alam natin kung saan sila pupunta, di po ba? Kaya yung kahabagan po natin, yung pag naaawa po tayo, alam natin kung saan sila pupunta, kaya kung mayroong mission. Kasi kung hindi tayo maaawa sa ating mga maaaring parte ng pamilya natin, alam natin kung saan sila mapupunta. Pag namatay ka, kahit na ilang sasakyan meron ka, kahit na ilang bahay meron ka, wala kang madadala ni kahit sino. Okay lang na maging mayaman tayo kung sana nakaprepare naman afterlife. No, yung death afterlife, I mean. Importante naman yung spiritual natin eh. Kasi alam mo, kung mamatay ka bukas, kung ilang oras pa ibibigay ng Panginoon sa atin, di ba? Oras, buwan o taon, at least nakahanda ka, alam mo kung saan ka pupunta. Kaysa naman sige ka, puro ka na lang physical, inaatupag mo para sa physical na buhay mo, pero hindi mo na inaksikaso ang spiritual life mo. Ang tao, pag namatay ang buhay po natin dito sa mundong ito, yun ang pinakahuli. Alam mo na, may parusa. Kaya kawawa naman yung mga ibang tao. Kaya ang sabi ko dito, last Sunday, is that kailangan natin kahabagan o maawa tayo sa mga tao na wala pa kay Kristo. Nakita natin yung si Bartimeus na born blind, then nakita po natin kung paano siya nakakita. No? Narinig niya ang patungkol kay Kristo. Pagkatapos niyan, narinig niya ba't ang iingay ng mga tao? Bulag na eh. Narinig niya, sabi, bakit kayo maingay dito? Sabi, dadaan si Kristo. Dadaan si Jesus. Kaya nung narinig niya doon, sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Narinig niya, tinawag niya, nagmakaawa siya, nilapitan ng Panginoon, sabi niya, sa iyong by faith, sabi niya, ay naging maayos ang kanyang paningin. He received his. Ganun din ang mga tao sa mga spiritual. Kung narinig mo tungkol kay Kristo, after that, narinig mo at nag-join ka hanggang sa makilala mo siya, at doon na kasi mabubuksan yung spiritual life natin. Si Bro Joel, tumanggap na kainom. Paano ka tumanggap na kainom? Naniwala ba kayo sa pagtanggap niya? Kasi bulag pa tayo. Binulag na tayo sa 2 Corinthians 4:4. The prince of this world blinded the mind of all the unbelievers. Alam natin yan. Naaawa po ba tayo sa kanila? So, kailangan natin. So, sabi nung iba, wala naman akong alam, hindi ako marunong mag-share. Talagang hindi mo lang kung hindi ka pupunta ng church at mag-aral. Hindi po ba? So, pupunta po tayo ngayon, sila po ang nagbigay kasi ng God's mission, our commission. Sabi ko, maganda yung tema nyo sa 8th anniversary. So, yun po yung binigay nila na tema sa akin na yun po yung pag-aaralan po natin ngayon. No? So, nakita po natin yung pong mission. Bakit sinabi natin ng God's mission? Ano ba kasi ang God's mission? Nagtataka kayo, pwede paki-flash yung sa Genesis 3? Bakit Genesis 3? Kasi, tignan po natin yung God's mission. No?
Kasi alam natin na sa istorya po ni Adan at saka si Eva at saka yung serpent, kung titignan po natin, ang first na missionary pala ay ang Panginoon. Napansin po ba ninyo yung storya na to? Ni Adan at saka si Eva? Nakita natin dyan na nagkasala sila. Nagkasala sila, nagtago sila. So, makikita po natin that God takes the initiative. No, nung nagkasala yung babae at saka lalaki, ang Panginoon na. So, verse 7 and 11, may tingnan nga natin sa 7. Ang sabi sa 7 is that, then the eyes of the both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves loin coverings. No? So, dito po, napansin po nila na nagkasala po sila at napansin na po nila na hubad pala sila. Kasi noon, walang kasalanan sa mundo. Hubad pala sila noon, di ba? Hubad sila pero wala naman silang maliciousness. Kasi wala na yung kasalanan eh. Kaya nung nabuksan ang mata nila, nakita niya yung lalaki, nakita yung babae. Kaya naghanap sila ng dahon para takban ang kanilang sarili. Pero tingnan natin sa verse 11. Ang sa verse 11, sabi niya, and he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I handed you not to eat? No? So, dito po natin makikita. Pero hinanap sila ng Panginoon. So, ang Panginoon, God doesn't come into the Garden of Eden because of Adam and Eve have called out to Him. Hindi po siya tinawag, kundi napansin na nila. So, He doesn't wait for any human initiative. He knows something is wrong and He comes. Siya na mismo ang naghanap, nag-start ng initiative, nasaan kayo? Nasaan kayo? Nagtatago na sila dahil sa kasalanan. So ang first na mission pala, missionary, is that ang Panginoon, hinanap niya yung mga makasalanan. Naghanap siya, nasaan kayo? Nagtago sila. Bakit kayo nagtatago? Kasi nagkasala sila eh. Di ba? So yun po ang una. Kaya titingnan po natin. Sa ngayon, hanggang ngayon, na sa mga tao na makasalanan ay nagtatago pa rin and God is still seeking. Hinahanap pa rin ang mga taong makasalanan sa ngayon. No? So tingnan po natin sa susunod, makikita po natin God takes the initiative and God comes to us. Siya po ang pumunta po sa atin, pumupunta po sa atin. So the word, tingnan po natin sa, then the Lord God said to the woman, no, at least 12, the man said, the woman whom you gave to me, with me, she gave me from the tree and I eat. So dito po natin makikita kung nagtuturoan na po yung dalawa, kung sino nag-start sa kasalanan. Pero ang importanteng tignan po natin, siya po ang nag-start, nag-initiate na hanapin sila. Siya pong pumunta sa kanila para imbistagahan kung ano po yung kasalanan po nila. No? So, kung titingnan po natin that yung verse na yan, then after that, God provides the solution from verse 14. No? Tignan po natin 14 to 19. So, nakita niya, nagkasala sila at ibinigay niya ang kabayaran ng kasalanan. No? From verse 14 hanggang sa 19, makikita po natin kung ano po yung kaparusahan ng mga tatlo na yon. No? Pero tingnan po naman natin, ang solution naman ay binigay niya kasi God provides the solution. No? God, siya po yung nag-initiate. God takes the initiative. Pangalawa is God comes to us. And pangatlo, God provides the solution sa mga kasalanan po. No? So, napakaganda po dun sa 20 hanggang sa 21 to 23. 21 to 23, ang sabi yan, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. No? Kasi hindi po sapat yung pong dahon lamang ang panakip nila sa kanila. Alam nyo naman ang dahon, ang dali lang yun. Di ba? Yun ang panakip mo, hindi. Kaya God provided the solution para sa kahihiyan ng dalawa na kasalanan. No? God take the initiative, pumunta siya sa kanila, then after that,
siya ang nagbigay mismo kasi hindi po sapat para matakpan ninyo yung kahihiyan na ginawa ninyo. So, ang sabi diyan is that and clothe them. God made garments of skin. Pag kumuha ka ng skin, saan manggagaling yun? Animal skin yan. Sacrifice. Papatayin mo ang isang hayop para makuha mo lang yung skin at yun po yung pantakip mo. No? Yun po yung naging solusyon ginawa ng Panginoon. So ito po, ang ibig sabihin nito, sa ating pong panahon ngayon, hindi na po kailangan iyon. Ang kailangan po natin ay yung sacrifice na ginawa po ni Jesucristo. Kaya ang sabi doon is that kung ang ginamit ng Panginoon na pantakip ni Adan at saka Eva ay yung skin, yung balat po. Nagkatay siya, syempre pinatay niya, may dugo, no? So yun po yung ginawa ngayon ng Panginoong Jesucristo sa cross. Kaya nagtataka tayo, bakit washed by the blood of the Lamb? So yun po yung sacrifice. And that is the solution. Hindi po tayo mapupunta sa langit kung hindi tayo dadaan kay Kristo lamang. Yung sacrifice, hindi po pwede na church ang magliligtas sa inyo o kung ano man po yung mabuting gawain ninyo, hindi po yun ang magliligtas. Kundi yung sacrifice po ni Jesus Christ doon po sa cross. No? So iyon po ang initiative na ginawa po ng Panginoon nung una pa lang. Siya pala ang nauna na nag-mission. Makasalanan, siya ang lumapit. Then after that, ibinigay niya ang solution. Sa atin ngayon, kaya po tayo nag-mission, hindi po tayo pwedeng antayin yung mga makasalanan na pupunta po sa atin dito para makarinig ng salita ng Panginoon. Ang Panginoong Diyos, siya ang pumunta. So kailangan din po tayo ang pupunta. Kaya po natin sinabi na our commission is that nung namatay si Jesus Christ at siya ay bumalik sa taas, doon na po niya yung Great Commission. Kaya sabi niya, ipapasa ko sa inyo. Kayo na po ang magtutuloy nito. Di ba? So, kung titignan po natin, diyan po sa Matthew 18 to 20, is that nakikita po natin na ang sabi ng Panginoon diyan ay, therefore go. Punta kayo. Puntahan nyo, hindi sinabing, diyan lang kayo sa comfort zone nyo, antayin nyo yung mga taong makasalanan at silang lalapit po sa inyo. Walang maliligtas. Walang maliligtas po dyan. No? So, kung minsan, kasi commission is entrusting a person or group with power or authority. Yun po yung binigay po ng Panginoon sa mga disciples niya, na kailangan din po yung mag-mission. Kailangan din po tayong mag-mission. Ngayon, kung titingnan po natin yung mga misyonaryo ngayon sa Pilipinas, kanina po, kasi mainiwan tayong 3 church sa Pilipinas. Nung umalis po ako, okay lang yung isang church kasi may pastor. Doon naman po sa Vizcaya, mayroon po akong kasamang 2 doon na nag-mission din. No? Pero nung pumunta ako rito, si Brother Robio at si Lorenzo, hindi ko alam kung talagang nagkataon siguro. Yung isa, tumaas ang BP, high blood siya. Yung isa naman, bumaba ang BP, nahihilo. Ganun sila eh. Bakit sabay? Kaya sabi ko sa kanila, ganyan lang talaga kasi gusto ng kalaban na ihinto natin ang mission. Pero in-encourage ko sila, magpatuloy pa rin tayo. Hanggang ngayon, yung isang na high blood, medyo mahina pa. Yung isa naman, medyo okay na. Pero sabi nila, kanina, 2 sila, pumunta sila doon sa malayo. Sila po yung pumunta doon. Para po sila yung mag-preach doon. Then, dito po sa Camisong, meron po akong isang nakausap na pastor and ang pangalan po niya ay Pastor Jones. Siya po ay nagda-dialysis. Retired na po.
pero na pastor, pero kung minsan tinatanggap pa rin niya yung mga invitation na gano'n pa gusto mag-preach. Siya ang magpa-preach kanina sa kabisyon. Sana. Kasi siya, meron siyang sasakyan na bighorn na Isuzu. So siya po ay ganun po ang kamay. Kasi nga, nagda-dialysis 3 times a week. Then, yung paa niya, pag ganun-ganun pa siya. Pero pag nagmamaniho yun, automatic yung sasakyan niya. Ganun lang siya. Nagmamaniho, siyang magpa-preach doon. Just imagine isang retired na pastor na gusto pa rin maglingkod sa Panginoon. No? Pero yung sasakyan niya, sabi niya, ayaw kong isakay kahit sino, asawa niya o kahit sino. Ayaw niya. Pwedeng mag-isakay ako, pupunta. Hindi, sabi niya. Kasi kapag ka na-disgrasya ako, ako lang. Yun naman ang ano niya. Kaya mag-isa lang siya. Gaganon-ganon siya. Yung paa niya, isang paa lang na ganon. Kasi matik na yung sasakyan niya. So, I mean, kung makikita po natin, kung ang mga taong na to, nagpapatuloy pa rin kahit na ganon, tayo pa kaya? Di ba? Kung minsan titignan natin, pero hindi po siya nakarating kanina. Alam niyo kung bakit? Di-discharge lang sa hospital. At mabuti, agad na may tinawagan para siyang mag-preach kanina sa isang church. Kaya minsan gusto ko nang bumalik kasi kawawa naman ang church doon. Kapag ka talagang wala ka sa 7 weeks kasi 7 Sundays, talagang maaawa ka kasi tapos sabay pa naman itong dalawa na nagkaroon ng ganun sakit. So, still praying na sana bumalik naman ang dati niyang kalakasan si Brother Robio. No? So, kailangan pa rin po nating ipagpatuloy pa rin ang ating mission na wala pong kakadlang dyan. So, nakita po natin that after God sent His Son Jesus for our garment or clothing para po sa ating kasalanan o shamefulness or sinfulness, ay nakita po natin na Jesus also commissioned us to continue the mission of God. So, I really, ako'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na paggamit po niya sa mga kapatiran po dito sa Rema. No? Kaya ang ginagawa ko po doon is that magmi-mission na lang po tayo. At the age of 61 ako, 25 days pa. Is that 25 days ba? Siguro. Magsi-61 na ako. Kung sasabihin ng Panginoon, hanggang 70 ka lang, may 9 years pa ako. Saan ko gugugulin yung 9 years? So sabi ko, yung 9 years na yung Lord, kung pagbibigyan mo kung hanggang 70 or more, sa mission na lang po tayo. Aanhin mo pa kung ano pang gagawin within that years. Kaya gustong-gusto kong bumalik sa Pilipinas kasi yun ka sabi ko nga yung compassion. Kasi maraming namamatay ngayon na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, lalo na sa Pilipinas. Alam po ba ninyo na yung pinupuntahan ko is 4 hours ang takbo ng sasakyan? Punta ako ng umaga, balik ako hapon, gabi na. So, dito naman sa Kamisong, may nagpa-preach doon. Kung minsan, first Sunday doon ako sa Kamisong, sila nang pupunta doon every first Sunday kasi may Lord's Supper kami. So, yun po yung nangyayari ngayon. So, ito pong sa park po ng Nueva Vizcaya, ay bali may 3 places po rito. Nag-start po kami 1 year and a half doon sa dalawa. Then, nung March, nag-start kami dito sa Manila, yung may church na yon. Ang ginagawa ko po, dinadaanan ko po yung 2 places para makasama po namin sila doon sa isang lugar lang at doon na kami lahat mag-mission. No? So, nakita po natin na yung pong pinapakita po kanina na building, no? Church building, is that may nag-donate ng lote. Yung nag-donate ng lote, siya yung unang pamilya na nadatnan po namin doon sa lugar na yun. Kasi nung nagpunta kami doon, isang pamilya lang. Then after that, may mga kapitbahay sila, nakikipag-Bible study, hanggang doon po yung ano lang namin. Then, humingi nga sila ng church. Kaya, nag-message din ako dito sa Rema. Sabi ko, matutulungan ba natin sila o makakapagpatayo ba tayo ng church? So agad-agad, sabi naman ng Rema dito is may 4,000 euro muna kami.
pang starting lang. So, yun po, ang akala ko po kasi, ito na-start na gusto namin akala po namin ay okay lang ang 500,000. That is to 10,000 euro. Yun po yung kasi na-starting po namin. Pero nung medyo napatayo na, kinulang po kami. Meron na po tayong building na ganyan. Nag-volunteer po yung mga nagtrabaho dyan, iba. So wala po tayong pinapakain ko lang syempre. So, ayun po, nung nakita po namin, ubos ang 10,000 euro. Sabi ko, kailangan pa rin po natin para ipagpatuloy. So, dahan-dahan, mayroon po tayong na-collect. So, hanggang dito na. Then, mayroon pa, medyo maano pa yung kaso, kulang pa yung sa tiles, sa mga ibang part na kuwan. So, sabi ko, pagpatuloy na lang po natin pagbalik. Meron na po to, medyo nag-start na po. Tuwang-tuwa sila, sabi na, start natin na mag-service doon. Kaya meron po kaming picture pa rin dito na nag-start po nila. Meron na pong mga bintana na yan, may mga ayun, nag-start na po sila. Gusto na nilang i-start lang kahit na ganun lang daw. So tuwang-tuwa sila na magkaroon talaga ng church. Sabi ko, ang mga tao, pag talagang nakakilala na sa Panginoon, talagang tuwang-tuwa sila. So, iyan na po sa ngayon. Mayroon na pong mga bintana, lahat-lahat na po yan. Kailangan na lang po ituloy yung palitada, yung ceiling, kasi sa likod niyan, may parsonage dyan, may second floor, 2 rooms, kung sino ang pastor na ilalagay, tsaka may kusina dun sa likod. So, yun po yung, ito na, dito sa parting ito. So, I mean, iyan po ay, sabi ko sa kanila, dahan-dahan na lang po natin, unti-unti po natin tatapusin, kasi tignan po natin kung ano po yung ipoprovide ng Panginoon. No? Kaya ngayon, ang aking mensahe po uli dito po sa our commission is that hindi naman po tayong lahat ay para to fulfill this great commission ay iwanan po natin ang trabaho natin, iwanan po ang pamilya natin at lilipat po tayo sa isang lugar kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Hindi po pwedeng mangyayaring ganun. No? Kasi meron po tayong kanya-kanyang calling. Bilang isang anak ng Panginoon, tayo po ay magtutulungan para po sa ganun ay patuloy na marami pa ang mababahagian ng salita ng Panginoon at marami pa ang mapupunta sa langit. Ngayon, kung minsan, ang tanong natin kung minsan, paano at ano ang pwede kong maitulong gagawin para sa mission? 3 bagay lang po. 3 ways. 3 main ways we can help fulfill the Great Commission. Na kapag ikaw ay isang mananampalataya, may 3 bagay po akong gustong i-share. Una is praying. Kung hindi ka makapunta sa field na makakapagbahagi ng salita ng Panginoon, unang-una na gagawin po natin at makakapatulong po tayo sa mission is praying. Number 1 is praying. Ipanalangin po natin ang mga unbelievers. Kasi maaari na sabi, hindi ko naman kilala yung mga hindi mananampalatay doon, hindi ko naman sila kilala. Pero kilala ng Panginoon at alam ng Panginoon na ikaw ay nananalangin para sa kanila. Di ba? So, praying. Kasi ang sabi ni Apostle Paul is that, brothers, sa 10 ng Romans, verse 1, sabi, brothers, my heart's desire in prayer to God for them is that they may be saved. So, prayer is essential. God has chosen to answer our prayers and to work through our prayers. So, kailangan natin ng panalangin. Kung yun po ang maitutulong ninyo sa panalangin, ay malaking bagay na rin po yan. Ipanalangin ninyo ang mga missionary natin na sana ingatan sila ng Panginoon. Di po ba? Lahat po yan, kailangan ng panalangin. Ngayon, kung ikaw ay naririto at may gusto kang i-share ng salita ng Panginoon, una sa lahat, panalangin. Ipag-pray mo ang mga tao na to. Malay mo, after 2 years, after 3 years, di ba? Kailangan natin ng panalangin. Ang pangalawa dyan sa panalangin is that kung naririto at ayaw mo umalis, dito ka lang sa comfort zone mo, paano ka makakatulong?
Pangalawa is volunteering. Volunteer. So you can be involved without going doon po sa mga lugar, but by helping your church, kung ano po yung mga activities po ng church natin, tract distribution, o kaya sa mga gawain po dito sa church, makakatulong ka naman po kahit anong pong party na is that party. Yan. Nagvo-volunteer ka, hindi ka binabayaran, di ba? I remember nung nasa RBC pa kami, that was 1990, 92, 93. Mga ganun, no, sa RBC, no? Dito sina Ate Lucy, si Yoli. Doon po, that was the time na doon po kasi ako tumanggap yan sa RBC, dyan sa Room Baptist Church, no? Umagang-umaga, alas 7, aalis kami, galing kami ng bahay sa Oljata. Sama ko si Mrs. at saka si Elsie. Alam mo gagawin namin doon, kami mag-aayos ng church. Kung doon sa labas, doon sa piazza, ang daming cigarette butts. So doon po ako nagwawalis alas 7 ng umaga para medyo malinis po yung entrance ng church. Ipa-prepare namin ang mga kape, ang mga Lord's Supper. Yun po yung ginagawa po namin doon. Wala pong bayad. Pero yung iba naman kasi doon, may mga part na nagpa-part-time pala doon na talagang work na nila yun. Nagtatrabaho sila doon. Okay naman yun kasi talagang work nila, kinuha sila ng pastor para po sila yung bahala maglinis doon sa first floor, second floor. Basta yun sa church service. No? Pero kami talaga, yung mag-volunteer ka, na talagang ito lang ang may tutulong po namin. No? So yun po yung ginawa namin noon. Hanggang sa tumagal-tagal kami doon sa RBC, no? With Pastor Ken, yung una pong pastor na nadating po namin doon. So, volunteer. Kailangan po tayo mag-volunteer. Hindi naman po kailangan magpabayad pa tayo. Di ba? Kung para lang naman sa gawain ng Panginoon. Ang pangatlo is that giving. Giving. Praying, volunteering, and giving. Giving, kung minsan, ito yung kinatatakutan ng member ng church. Sa giving. Oo, alam ko yan. Alam nyo kasi, ang Panginoon din naman niya kailangan ng pera. Pero kailangan niya na gagamitin para sa mission, para sa gawain. Aanhin ng Panginoon ng pera. Pero dito, ang sabi naman ng Panginoon sa Kristo, dito sa chapter 6 ng Matthew, verse 21, ang sabi dito, for where your treasure is, there your heart will be also. So, Jesus talk about money more than most people realize na ayun pala, sinasabi pala ng Panginoon dito, treasure. Treasure. So, nung nasa RBC kami, for how many years na nasa RBC kami, sabi nga namin noon ng ni Edna, sabi, saan tayong gagawin natin para makatulong naman po tayo? Dito lang naman kami, no? Alam niyo, ginawa namin, nag-start po kami na tumulong sa mga nag-aaral, mga pastors, sa mga Bible school, sa seminary. We started helping yung mga nag-aaral through financial. At saka may mga churches doon na nakikita po namin na kailangan daw nila ng tiles, kailangan daw nila ng ceiling, kailangan daw ng budget nila ng ganito. At doon po kami nakakatulong. Kasi sabi nga namin, hindi naman tayo makapag-mission. So kami po yung sa giving. Sa giving na lang po kami, doon na lang po namin nilalagay yung ibang blessing ng Panginoon po sa amin. So ngayon, nung umuwi po ako, na-invite ako sa mga church na nag-preach at nakikita ko po yung mga naitulong po namin dekada. Tagal doon. Pero nakikita po namin. So makikita po natin, ito po yung ano ng Panginoon. Alam nyo, talagang napakasarap isipin yung mga ganon na tumutulong ka sa isang mission. So, ang sabi nga ng Panginoon dito is that for where your treasure is, there your heart will be also. So, as we begin praying and giving towards God's work around the world,
our heart will become excited pagka ganun na alam po natin tungkol sa mission. And passionate about the nations. As we give, we are building up treasures in heaven that will never pass away. No? So after God sent His Son for our garments, inutusan naman po tayo. He's also sending us to go out, to share the word. Para sa ganun naman ay magiging dadami pa ang mapupunta po sa langit. God's mission and our commission. So, mga kapatid, as of now, kung tayo po ay anak na ng Panginoon, bakit pa natin gugugulin ang mga oras po natin sa mga bagay na wala namang kabuluhan sa mundo nito? Kung gusto ninyong mag-mission, pwede naman kayo pumunta. But if you can help mission, you can. Kailangan po natin yun. Nakapagtataka po talaga ang ginawa ng Panginoon sa Rema. Nakapagpatayo na kami bali 2 church na hindi na po namin namamalayan kung saan galing yung pera. Kukunti lang ang member ng Rema. Pero kung makikita ninyo, ang tithes in offering nila, pati rin sila nagtataka. Sabi ni Bro Mario kahapon, umabot po tayo ngayon ng 32,000 sa tithes in offering ng kukunting tao lamang. Saan ang galing yun? Alam mo, pag-iisipin mo, yung talagang kumikilos ang Panginoon, no? Makikita po natin yan. So, sana tayo po ay magpatuloy pa rin sa ating pong mission at hindi po tayo dapat madi-discourage. Kasi ang ibibigay ng kalaban is discouragement. Di-discourage tayo, sisiraan tayo para hindi po tayo magpatuloy. Alam nyo, pag tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, sa ating oras, sa prayer, sa giving po, even po sa resources po ng church, ay alam po natin na andudun na po yung heart sa taas. God's mission. Siya po ang nag-start. Siya po ang pumunta. At siya ang nagbigay ng solusyon para po sa kahihiyan ng tao. Yun po ay pinapasa po pa rin ng after Jesus Christ, ibinibigay na rin po sa atin. Sana maging misyonaryo tayong lahat. Kung hindi ka makapunta, you can help by praying, volunteering, and giving. Para sa ganun ay magpatuloy pa rin po ang mission. Hindi po ang church po ng Rema ay nangungulekta ng pera para yumaman po. Hindi po. Mali po yung ibang kaisipan ng ibang tao. Si Pastor Crispy nag-ano ng pera para yumaman. Hindi po. Kami po walang pera pero masaya po kami na nagpapatuloy pa rin po ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Sinabi ko kanina, kung hanggang 70 ako, meron pa akong 9 years. Kung bibigyan ako ng Panginoon hanggang 70. Bago po ako umalis, 8 tao ang namatay na mga kapitbahay ko, mga relatives ko. 8, sunod-sunod yan. 3 lang ang 70 above. Yung iba, 58, 59. Magpe-pension na yung iba, iniisip yung pension niya, hindi umabot sa 60. So we are blessed kung ano po yung plano ng Panginoon. So gamitin po natin yung mga time na natitira pa sa buhay natin. Sana maging tayo sa mission. Yun lang po ang purpose ng Rema, hindi po nagpapayaman ang Rema. Pero ang Rema po ay nagpapagamit sa Panginoon to spread the word of God. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po ni Panginoong Diyos sa oras na ito at sa iyong mensahe. Tulungan po ang bawat isa na magbulay-bulay, Panginoon, sa inyong mga salita at makita po namin, Panginoong Diyos, na ang buhay na ito ay sandali lamang. At ito, Panginoong Diyos, ay sana ay magamit mo at magpagamit kami sa inyong Panginoong Diyos
upang sa ganun sa iyong pagbabalik ay marami pa ang iyong madadatnan, Panginoon Diyos. May babalik, Panginoon, ang kanilang relasyon sa inyo. Kayo po, Panginoong Diyos, ang mangusap sa bawat isa sa amin sa oras na to, na kung meron man sa aming kalagitnaan sa oras na to, na alam po niya na siya ay wala pa kay Kristo. At kayo po ang mangusap upang sa ganun, kung nais po niyong tanggapin, Panginoon, ang Jesucristo bilang sariling tagapagligtas at Diyos at Panginoon sa kanyang buhay, ay kayo po ang mangusap upang sa ganun, Ama, ay matulungan po namin sila, Panginoong Diyos, na tumanggap po sa inyo, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, ang mga kapatiran na alam po ninyo, Panginoong Diyos, na sila po ay anak na ninyo at kayo po rin po ang mangusap sa kanila na patuloy na suportahan ang mission, ang inyong mission, Panginoon, sa mundo ito upang sa ganun, Ama, ay patuloy pa rin, Ama, na mabubuhay, Panginoon, ang mission sa pag-spread pa rin po ng iyong mga salita. Salamat muli, Panginoon, sa oras na to, at ito po ay aming dinadalangin sa matamis ng pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo at tantahin po natin. Ngayon po, mga kapatid, kung meron po sa atin sa oras na to na nais po ninyong tanggapin ng Panginoon sa inyong buhay, ay pwede po kayong pumunta sa harapan at ipadpanalangin na lang. Naway lumakas pa ang ating pagmamahal sa Panginoon sa gitna natin gaya noong panahon ng mga apostol. Naway patuloy na ipakita ng ating simbahan ang pag-ibig ni Jesucristo sa mundo at maakit ang mga nawawalang kaluluwa sa salita ng Diyos. Sabi nga po ni Pastor, andito po sila para ipanalangin po tayo anuman po ang inyong mga nasa puso ay ibigay natin sa ating Panginoon. Atin pong awitin ang ating inang. At this point in time, tinatawagan ko po si Pastor Cynthia para po sa susunod na pagpapalagay. Purihin po ang Panginoon. Happy 8th anniversary po sa atin lahat. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon at isa pong
pribilehyo na makasama po namin kayong lahat. Hindi po aksidente na nakasama po namin kayo sa araw po na ito. Purihin po. Panginoon, salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe. Ngayon po, gusto po nating i-welcome ang ating pong mga bisita. Salamat po na nakikigalak kayo sa kagalakan po ng Rema. So, inaanyayahan ko po sana na tumayo. Lahat po ng galing po sa Rome Baptist Church. Pwede pong tumayo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Sino po yung mga iba pa pong mga visitors, mga na-invite na mga kaibigan, pwede pong bang tumayo? Or po ng Rema. Tayo lang po tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. So pwede pong sabihin ang pangalan. Okay. First time in a long time, si Sister Rona. Tayo lang po. Si Dan. Ako po si Joyce Villa. Joyce. Okay, welcome Joyce. And of course also, Ako po si Adalia. okay, so si Sis Dalia po, nakakasama po natin siya. At yung mga iba pa po mga na-invite, welcome po. Si Pops. Sino po yung nag-invite? Pwede po tumayo. Kuya Rodel po, Rodel. Kuya Rodel. Okay, welcome po, Kuya Rodel. At sa bawat isa na naririto po. Lahat po ng taga-Rema, welcome. Tayo lang po. Sige, tayo po ba? Walang taga-Rema. Praise po ang Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, happy anniversary. Ito po yung mga kapatid na bumagyo, umaraw sa loob po ng 8 taon. Through thick and thin. Hindi lang po good times, hindi lang occasions, hindi even in bad things. We are together as a family. And I thank you and I thank the Lord for your life. Na nandito kayo sa church, na nagdadamayan tayo, nagtutulungan bilang isang pamilya. We are a family. Rema, and I am proud of you. Kinararangal ko po kayo. And of course po, sa lahat po ng nagjo-join sa atin online, yung iba po kasi dati, mga members po sila na nag-for good or lumipat ng ibang lugar at yung iba naman po ay kamag-anak po ng mga ibang nasa Rema. So, we would like to welcome po si Ate Doris, our pianist po, na nag-for good na po siya. Welcome Ate Doris. And of course, ang better half po ni Sister Jaisel, si Bro Kim, si Sister Raika, nasa bahay po with the baby, Sister Valerie, and sa mga ibang nagjo-join po sa atin sa oras na ito. So, welcome po sa inyong lahat. And of course po, bilang pasasalamat po sa atin pong tagapagsalita na nanggaling pa po sa Pilipinas, naglakbay pa po siya through an airplane. So, gusto ko po siyang tawagan dito sa harapan at also yung mga elders po upang bigyan po siya ng token. Okay. Nasaan po yung ating ingat kayamanan? Nasaan po? At ang iba pong all elders, sina Bro Fernan, ang ating pong mga magigiting na mga kalalakihan. Kuya. Magandang tanghali po ulit sa inyong lahat. At hindi ko na po ipakikilala ang ating speaker na alam kong kilala na ninyo. Pastor, maraming salamat po sa inyo at kami ay binisita ulit. At kayo ay nakasama namin. At kami na taga-Rema ay may kaunting alaala sa aming speaker. Pastor, kayo pa ang hindi namin maalaala. Ayun ang ibang naparito, inaalaala namin. Thank you. Maraming salamat. Yes. God bless po. Isang announcement din po, wag po tayong aalis after our lunch po, our lunch fellowship.
ay meron pa rin po tayong afternoon program at maghanda-handa po tayo para din po sa mga games mamayang hapon. So don't miss po yung mga games po natin and fellowship in the afternoon na pangungunahan po of course ng ating pong mga gifted, talented na mga youth. Okay. Salamat po. And thank you, Sis Rose. Kung meron po akong nakakalimutan, kayo na po ang bahala. Thank you po, Pastor. And of course, we would like to thank you and we bless the Lord for the lives of our young people as they have done our backdrop. And ang ating florist, si Sis Joanne, and the rest of the flower donors. Ang gaganda ng ating mga flowers for today. I'm sorry to interfere. Yes po. Malabo po ang mata. Andyan pala si Sis Julia. Yes, of course. Sis Julia. Sorry na hindi kakita ni Pastor. May salamin na. Okay po. Wala na ba? Ayun po. Of course, ang ating sumptuous food mamaya. Maraming salamat po sa mga donors at mga nagsipagluto po. We bless the Lord for your lives. And therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Romans 5:2. Shall we all rise as we all give thanks to the Lord and sing my praise? How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Let us all pray. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face towards you and give you peace.